Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Junjun Sungay. Shoutout kay One Piece PH. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, 8 video na ang mapapakinggan nyo everyday, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Salamat mga master. Pagkaluhod pa lang niya, nakanganga at hingal na hingal ang lahat ng tao sa eksena. Para sa ating lahat, sino ang halimaw? Yan ang tunay na top master, pero ngayon, sa harap ng isang hindi kilalang tao, kahit sa malamig na boses na pangungutya nila, biglang lumuhad. Nakakamangha, pero mahirap tanggapin. Ito ay imposible, hindi ba? Iyon. Ang basurang iyon, nang hindi inaasahan, ay hindi inaasahang natalo ang kakaibang kapangyarihang kagalang-galang. Panipi. Oo, at hindi ito simpleng pagkatalo, ngunit, ito ay pangalawang pagpatay. Ang Panginoon ng kakaibang kapangyarihan ay isang dalubhasa sa pagpatay ng kasamaan. Wala ka man lang kakayahang lumaban sa taong iyon. Kailan pa nagkaroon ng ganitong mga eksperto sa mundong may 8 direksyon? Napakamangha nito, hindi ba? Nagkatinginan ang isang grupo ng mga tao at hindi makapaniwalang totoo ito. Ang mga rehas na mahigpit na hinawakan ni Ye Gucheng ay halos lumulutang at maaaring pumutok anumang oras. Asol at pula ang mukha ni Abbas Xianling. Sa pagbabalik tanaw sa mga sinabi niya kanina lang, sobrang tanga lang ang naramdaman niya at napatawa pa ang mga tao. Natural, nahihiya siya. Gayunpaman, sa harap ng ganoong sitwasyon, lubos niyang nalampasan ang kanyang mga inaasahan, at natural na labis na nagulat at mahirap maisip. Daxia, mali ako. Don't kill me. Don't kill me. I'll kowtow to you. Okay lang ba? Kakaibang kapangyarihan kagalang-galang sa oras na ito tumitingin sa Aaron, ang buong tao takot side sabihin, side bow. Ayaw man niyang aminin na natalo siya, nasa harap niya ang katotohanan na kailangan niyang aminin. Mali. Aaron smiles. Tumango si Strange Power Venerable na parang nagbubuhos ng bawang. Oo, mali ako, ay. Bahagyang sumimangot si Aaron. Ilang saglit pa, huminga siya ng mahaba at tumalikod para bumaba. Para sa Aaron, hindi siya naging isang taong pabaya sa buhay ng mga tao. Kahit kailan ay hindi siya naging malambot sa kalaban, kung tutusin, isa lamang itong martial arts contest. Kahit na iniinsulto siya ng Panginoon ng kakaibang kapangyarihan, hindi siya maaaring patayin. Bukod pa rito, alam na ni Aaron ang lakas ng kakaibang Power Master, at hindi siya karapat-dapat na magbigay ng buong laro sa kanyang sarili. Ibig sabihin, naglalaro lang ang Aaron, pero hindi niya inasahan na hindi masyadong umatake ang sikat na kakaibang Power Master. Sa makatuwid, naniniwala rin ang Aaron na hindi na kailangang lumaban. Ngunit sa pagtalikod pa lang ni Aaron, sa likod niya, ang kakaibang Power Master na nakaluhod sa lupa ay biglang nagbigay ng mabangis na ngiti. Sa sumunod na segundo, ikinuyom niya ang kanyang kanang kamao, tinutukan ang Aaron, at bigla siyang inatake. Bang! Sa isang malakas na putok, ang master ng kakaibang kapangyarihan ay direktang tumama sa baywang ni Aaron, walang depensa ang Aaron. Sa suntok na ito, biglang nakaramdam ng kakaibang puwersa si Aaron at hinayaan ang kanyang katawan na sumugod ng hindi mapigilan. Ang susunod na segundo, Aaron's katawan, mabangis mabigat na hit sa harap ng katawan higit sa 10 metro ang layo. Pagkatapos ng isang hampas, tuwang-tuwa na tumindig ang kakaibang kagalang-galang na kapangyarihan,
nag-vibrate ng kanyang mga braso, napunit at umungal, at ipinakita ang kanyang makapangyarihang kapangyarihan ng baliw. Wow! Sa oras na ito, ang katahimikan ng karamihan sa mahabang panahon, ngunit bigla din, nanginginig na sigaw. Tuldok, shit, natakot ako hanggang sa mamatay. Akala ko sisirain ko na ang kapalaran ko ngayong gabi. Isang grupo ng mga tao, na masayang sumisipol, ay nagpalakpakan sa isa't isa upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay. Bagamat, alam ng lahat na walang kahihiyan at nakakababa ng halaga para sa halimaw na manalo sa kompetisyon sa ganitong paraan. Gayunpaman, kapag ang mga bagay na ito ay iniugnay sa kanyang sariling mga interes, walang sino man ang makaramdam na may mali sa kanila kahit na, matagal na niyang ginawa. Sa malayo, ang guro at si Ye Gotcheng ay nagpakawala ng mahabang hininga sa ganang kanila, hindi nila gustong makita ang Aaron na nagmamayabang. Dito pagtanggi na sumama sa kanila. Sa oras na ito, nakangiting sinabi ni Ye Gotcheng, sa wakas, nanalo siya. Akala talaga ng batang iyon ay magaling siya, pero sa totoo lang ay tanga. Mabait siya sa kalaban, ibig sabihin, malupit siya sa sarili niya, Tumanggo si Abbas Xianling, sino ang humiling sa kanya na huwag sumama sa atin? Haha, you deserve it. Sa mata nila, sa qualifications nila, parang kung magtapon sila ng olive branch, tatanggapin ng iba, pero pag hindi nila tinanggap, parang rebelde. Sa silid, si Ivory, na nakarinig ng tagay sa labas, ay kinakabahan at mukhang nalilito sa Jiang Ho Bai Xiaosheng sa pintuan. Pagkatapos lumabas ng Aaron, laging nakaupo sa kwarto si Ivory. Alam niya na natural na alam ng kakaibang Power Master ang kanyang lakas, kaya labis siyang nag-aalala sa labanan ni Aaron. Malinaw na gusto niya itong makita, ngunit natatakot siyang makita ang larawan ng Aaron na binugbog sa pagkatalo, kaya kinailangan niyang maghintay sa silid ng may pagkabalisa. Sumama ang pakiramdam niya nang marinig ang tagay. Sa oras na ito sa Challenge Arena, ang kakaibang kapangyarihan na kagalang-galang na mayabang na nagdulot ng tagay at naglakad patungo sa hindi gumagalaw na katawan ni Hansani. Biglang may sumingit mula sa Challenge Arena, hindi mo dapat. Nang marinig ang boses na ito, biglang nataranta ang mayabang na kakaibang kapangyarihan na kagalang-galang at tumingin sa paligid, sino? Sino? Sino ang kausap ng impyerno? Ngunit bumagsak ang boses, biglang namutla ang kanyang buong mukha, na sinundan ng panunuya. Ang panunuya, ng kanyang buong ngiti, likod malamig, pawisan loko, ang buong tao ay hindi kapani-pani walang nakatingin sa katawan na nakahiga sa harap ng Aaron. Hindi, imposible naman diba? Isa itong ilusyon. Oo, tama iyan. Ito ay dapat na isang ilusyon. Paano matatawa ang isang patay? Nang matakot at magulat ang kakaibang kapangyarihang kagalang-galang, may nangyari na nagpamanhid sa kanyang anit. Biglang gumalaw ang kamay ni Aaron. Hindi siya patay. Imposible naman. Sa buong lakas niya, walang makakaligtas kapag hindi siya handa. Ito ay hindi tiwala, ito ay katotohanan. Kahit magaspang ang balat at makapal ang laman, hindi siya makakaligtas kung buong lakas siyang atakihin ng taong pumapatay sa masamang mundo. Aaron ang ganitong uri ng payat na katawan, isang hitsura ay ang pangunahing depensa ay mababa, kung paano mabuhay down. Isipin dito, kakaibang kapangyarihan kagalang-galang flurried wipe kanyang mga mata, siya nadama sa harap ng mga ito, ay dapat na isang ilusyon. Sa ilalim ng entablado, pinagmasdan ng nagyayabang na manunood ang kakaibang pag-uugali ng kakaibang kapangyarihang kagalang-galang. Saglit silang natarante at hindi alam kung ano ang ginagawa niya. Ngunit sa susunod na segundo, kapag ang kanilang mga mag-aaral ay lumawak ng walang hanggan, ang sagot ay handa na. Sa oras na ito, si Aaron, na nakahiga sa lupa, ay biglang tumayo at hinawakan ang kanyang baywang gamit ang kanyang kanang kamay. Hindi siya masyadong nasiyahan. How possible? So, how did this guy got up? What the hell is this guy made of, para hindi siya mapatay ng suntok sa likod? Ang kakaibang kapangyarihan bang kagalang-galang ay tumatangkilik sa mag-asawang dawas nitong mga taon at ginugugol ang lahat ng kanyang lakas sa mga kababaihan. Hindi ba niya kayang talunin ang gayong manipis na unggoy? Panipi, nagulat at nagalit ang mga manonood, dahil tumayo si Aaron, na halatang-halatang ang huling bagay na gusto nilang makita. You took my full blow. Paano ka pa makakatayo?
Sa pagtingin sa likod ni Aaron, ang mga paa ng kakaibang Power Master ay hindi napigil ang manginig ng matindi. Hindi niya moari kung bakit. At sa hindi niya moari, mas lalong sumasakop sa kanyang puso ang takot sa hindi niya alam. Kung walang gaanong tao, talagang gusto niyang humanap ng ground crack at roll sa abot ng kanyang makakaya. Aaron ngiti, hindi sumagot sa kanya, lumingon, tumingin sa nanginginig kakaibang kapangyarihan kagalang-galang, wipe kanyang kamao. No, no, don't kill me, I'm wrong, biglang nanlambot ang katawan ng kakaibang Power Venerable. Pagtingin sa Aaron, ang kanyang katawan subconsciously umatras. Hindi kita papatayin. Aaron Lightway, ang mga salitang ito ay hinayaan lang ang kakaibang kapangyarihan na kagalang-galang sa puso ng bahagya, ngumiti ulit siya sa paraan, gayunpaman. Ang mga salitang ito Aaron sadyang hilahin ng napakahaba, kakaibang kapangyarihan ang buong ugat din ng kagalang-galang, sa makatuwid sa pamamagitan ng Aaron hilahin masyadong mahaba. But it's reciprocity. Kung susuntukan mo ako, suntukin pa rin kita. Nakangiting sabi ni Aaron, ngunit nang marinig ito ng kakaibang Power Master, muling dumating si Aaron, pero naramdaman talaga ng kakaibang kapangyarihan na kagalang-galang na siya ay babagsak, at ang buong tao ay malapit nang umiyak. Anong problema? Pinapayagan kitang maghanda ng maaga. Nang marinig ang mga salitang ito, hindi napigilan ng kakaibang kapangyarihang kagalang-galang na tao na panasan ang malamig na pawis na kumalat na sa buong mukha niya, at medyo gamaan ang pakiramdam niya. Bagamat pinahirapan siya ni Han Sanchen, lubos siyang nagtitiwala sa sarili niyang lakas, lalo na sa lakas at depensa. Ang pag-asa sa kanyang katawan na higit sa 2 metro ang taas at ang kanyang bato ay parang mga kalamnan, siya ay may kumpiyansa. Sa pagharap sa suntok ni Aaron, dapat wala siyang problema. Ibig mong sabihin ang sinasabi mo. Kakaibang kapangyarihan kagalang-galang na pansamantalang nagtanong ng isang pangungusap. Tumanggo si Aaron. Binayaran ko ang kay-abangan ko. Ngayon, bayaran mo ang kay-abangan mo. Kumuha ng Aaron affirmative sagot, kakaibang kapangyarihan zundon oras kamay ng panginginig ng boses, isang hininga kaagad mula sa katawan at nakakalat. Misteryosong tao, mababa ang tingin mo sa akin. Halika, sa isang dagandong, ang mga kalamnan ng kakaibang kapangyarihan na kagalang-galang ay biglang humigpit, at ang kanyang buong katawan ay biglang bumagsak. Mula sa malayo, sa ilalim ng liwanag ng nakasabit na apoy, ang mga katawan na ito, tulad ng mga malalaking bato, kahit na naglalabas ng gininto ang ilaw. Halika na, nanliit, ang mga mata ni Aaron, at uminom siya sa malamig na boses, ngayon, nanghihinayang sa iyong palihim na pag-atake. Biglang kumuyam si Han hakbang ng kabayo, mag-angat ng gas, kapasidad ng transportasyon. Damo, napakamapagmataas ba ng kalokohang ratio na ito? Kung hindi lang siya nakagawa ng kakaiba ngayon, paano siya mananalo sa laban? Panipi, oo. Although ang lakas ng kakaibang Power Venerable ay nauukol sa mga babae, medyo nakakatamad, pero at least nandoon ang katawan niya. Ang taong ito ay talagang hindi pinapansin ang kakaibang kapangyarihang kagalang-galang. Isang grupo ng mga tao ang nangungutya. Mahirap para kay Aaron na tanggapin ang katotohanan ito nang tumayo siya, ngunit walang paraan. Kaya naman, nainis sila sa anumang galaw ng Aaron. Sa oras na ito, dumating din ang kamao ni Aaron. Sa sandaling nakipag-ugnay siya sa kamao ni Aaron, ang may tiwala sa sarili na puso ng kakaibang master ay naging ganap na cool, at pagkatapos ay kumalat sa kanyang buong katawan. Sa ilalim ng lamig, ang kakaibang kapangyarihang kagalang-galang ay may napakaikling sandali, ang buong katawan ay hindi makaramdam ng anumang kakaiba. Parang walang nangyari, ngunit sa sandaling handa na siyang ilagay ang kanyang puso, bigla niyang binuksan ang kanyang mga pupil. Tapos biglang parang nagliyab ang katawan niya at biglang sumabog ang buong katawan. At sa sumunod na segundo, ang katawan din dahil sa napakalaking inertia ay biglang lumipad palabas, isang malakas na ingay lang ang narinig ni Bang, malayo sa itaas ng pintuan ng palasyo, ang display na hangganan na inilatag ng sinaunang buwan, ang malaking katawan ng kakaibang kapangyarihan na kagalang-galang, hit heavily, sorry for. Bumulong ang master ng kakaibang kapangyarihan at tumingin kay Aaron sa malayong arena. Sa halos umiiyak na tono, bumulong siya ng 4 na salita at ipinikit ang kanyang mga mata na puno ng panghihinayang. Pagkatapos, may isa pang mapurol, tunog,
at ang kanyang katawan ay diretsyong bumagsak sa lupa mula sa hangganan kung saan siya nataman. 4 na bitik ang makikita sa ilalim ng entablado, nagkaroon ng ganap na katahimikan, at ang isang grupo ng mga tao ay kinakapos ng hininga. Ito. Paano ito posible? Ito. Isang suntok ng lalaking ito. Isang suntok ang magpapatalo sa halimaw. This guy. Anong klaseng ghost power itong lalaking ito? Ito rin ba? Grabe, loko, baliw ang mga tao sa eksena. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.